We live in a troubled time. I reiterate the swift passage of a law reviving the death penalty by lethal injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Act of 2002. Death penalty, isang issue sa Pilipinas na marami ang hindi sang-ayon. Sa video na ito, makikita ang iba't ibang pamamaraan ng pagsasagawa ng death penalty at ang ilang mga opinyon ng mag-aaral mula sa Cavite State University. Dapat nga ba itong ipagpatuloy o hindi? Sang-ayon po ba kayo sa death penalty? Hindi talaga ako payag diyan sa sa death penalty po kasi syempre ang usapan na po dito is buhay po ng tao and wala tayong karapatan na kunin ng buhay ng tao kundi po Diyos lang po ang may alam kung kailan tayo mabubuhay at siya lang po may karapatan na kumuha ng buhay ng tao. Yun lang po. Sang-ayon po ba kayo sa death penalty or hindi? Bakit? Para sa akin po, ang death penalty po, disagree po ako kasi within the Philippines, mayroon po kasing nangyayari na mga extrajudicial killing nung panahon pa nung Pangulong Duterte. So, ang death penalty, kung mapapatupad man or hindi siya siguro para sa bansa natin makatarungan. Kasi kung ipapatuloy yung death penalty, paano naman yung paano naman yung mga taong nasa kulungan tapos hindi pa maayos yung sistema natin pagdating sa pagbibigay ng hustisya. So, pag natupad yung death penalty, kahit hindi pa siya clear, masusustensya na siya ng death penalty, which is hindi pa siya pwede sa sistema tsaka kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Yun lang. Sang-ayon ka ba sa death penalty or hindi at bakit? Sang-ayon ako syempre. May mga kaso talagang kailangan nilang kaharapin ng gaya ng pagpatay, panggagahasa. Ayun lang naman yung bukod tanging kaso na pwedeng kaharapin ng tao, tapos kamatayan yung kapalit. Ayun lang naman yung para sa akin. Mayroon tayong iba't ibang uri ng pagbitay. Ito ay ang mga sumusunod. Garote. Ang garote ay isang paraan ng pagpatay o parusang kamatayan na karaniwang ginagamit noong panahon ng kolonya ng Espanya, pati na rin sa Pilipinas noong panahong iyon. Ginagamit ito sa pamamagitan ng isang aparato na may bakal na kwintas o pihitan na pumipisil sa leeg ng biktima upang siya'y mamatay sa pamamagitan ng pagkakasakal o pagkakawasak ng leeg. Firing squad. Ang firing squad ay isang paraan ng pagbitay kung saan ang isang tao ay pinapatay sa pamamagitan ng pagbaril ng sundalo o armado. Halimbawa dito ay ang pagbaril kay Dr. Jose Rizal. Electric chair. Ang electric chair ay isang paraan ng parusang kamatayan kung saan ang isang tao ay pinapatay sa pamamagitan ng kuryente. Sa panahon ng Amerikano, ipinakilala ang electric chair na ginamit hanggang 1976 bilang alternatibong paraan ng pagbitay. Hanging. Ang hanging ay isang paraan ng parusang kamatayan
kung saan ang isang tao ay pinapatay sa pamamagitan ng pagbigti gamit ang lubid. Ang taong hinatulan ay kadalasan binibitay mula sa mataas na lugar o platform kung saan ang bigat ng katawan ang nagiging sanhi ng pagkasakal o pagkaputol ng leeg. At ang panghuli ay lethal injection. Noong 1999, ginamit ang lethal injection bilang mas makataong paraan ng pagpataw ng death penalty. Sa Pilipinas, mayroong maraming dahilan para sa pagtanggal o pag-aalis ng death penalty dahil maraming tao ang naniniwala na ang death penalty ay hindi makatao at hindi patas. Lalo na dahil ang sistema ng hustisya at bawat paniniwala ng relihiyon ay maaaring mabilang. Gayunpaman, ang ilang panaliksik ay nagpapahiwatig na ang parusang kamatayan ay hindi epektibo sa pagpigil sa krimen sa Pilipinas. Sang-ayon po ba kayo sa death penalty or hindi? Bakit po? Para sa akin kasi, ang death penalty, sang-ayon ako sa kanya dahil may mga tao kasi na parang hindi siya nabibigyan ng or hindi na siya dapat pang patawarin pa. At may mga times kasi na parang hindi nabibigyan justice yung mga taong naging victim nung ng kunyari serial killer. Hindi mabibigyan justice na tunay yung mga nangamatay na pamilya ng mga nangamatay na victim nga. Tapos about dun sa justice na yun, syempre may mga mahal tayo, may kunyari yung pamilya ng biktima, hinihiling nila na magkaroon ng hustisya, gusto nilang magdusa, gusto nilang patayin man, gano'n. Kaya yun, naniniwala ko sa na dapat i-approve talaga or sumasang-ayon ako sa death penalty. Okay po. Maraming salamat. Hindi ako sang-ayon sa death penalty dahil hindi naman iyon solusyon para sa mga taong nagkakaroon ng krimen dahil nababayaran naman nila ito sa kulungan. Natuturuan naman din sila ng leksyon doon at nabibigyan din sila ng kaparusahan sa kanilang mga ginawang kasalanan. At hindi rin naman dapat laging sa mga ginawa nilang kasalanan is death penalty yung magiging kabayaran nito. Sang-ayon ka ba sa death penalty or hindi at bakit? Para sa akin hindi dahil may karapatan pa rin yung tao na na magbago. Kaya para sa akin hindi ako sang-ayon na hindi ako sang-ayon sa death penalty. Ang death penalty ay hindi solusyon para parusahan ang mga taong nagkasala. Pagdadala sa kanila sa kulungan ay sapat na, sapagkat hindi tayo Diyos para husgahan ang kanilang buhay. Kung Diyos nga ay nakapagpapatawad, tayo pa kayang tao lamang. Buhay ang nakasalalay dito, dapat lamang na dumaan sa tamang proseso.